Hello guys, welcome sa channel. Kita nyo naman sa title ng video natin ngayon. Ano ang package inclusion pagka basic lights and sound setup. Okay? Pero bago lahat sa mga bago sa channel natin, paki-click ang subscribe at notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating video. Okay, wala akong maisip na topic ngayon. So, naisip kong balikan ng basic. So, ano nga ba ang inclusion pag basic sound setup? Usually, magsisimula yan sa dalawang speaker. Either size 12 or 15. Nasa sa inyo yan kung ano ang mga equipment na meron kayo. So, sa akin, lahat ng speaker ko is size 12. Ang ginamit ko dito ay yung Beta 3 U12A. Kasi baka medyo maanggi-anggihan kasi itong Beta 3 ko tested ko pang harabas talaga. Although matibay din naman ng audio center, pero sa tibay kasi talaga mas tested ko si B3, kaya pagka medyo hindi kagandahan ng venue, si B3 ang nilalabas ko. Okay? Next, subwoofer is optional. Nasa sa inyo yan. Depende na rin kung meron kayo. Pwedeng isa or dalawa. Depende rin yan sa venue. So kung basic ang inabail sa inyo tapos ganito ang venue, kawawa yung dalawang speaker nyo kung walang sub. Pwede namang pagtiyagaan, kaya lang manipis ang tunog. So satisfaction din nating sound system owner kung lalagyan natin ng sub, mas kumpleto yung tunog syempre. At least isa, malaking tulong yon para sa dalawang speaker mo, lalo na kung di-12 lang. Pero kung di-15 yan, yung di-15 ng audio center na SA315, ang kapal tumunog nun. So, yon kahit paano kaya, kahit walang sub or at least may isa. Okay, so ulitin ko, basic setup ng sounds, dalawang speaker, option na lang sub, nasa sa inyo. So since ako dala-dala ko naman lagi yan doon sa service ko, inilatag na namin dito. Okay, sa ilaw dito sa backdrop, nasa sa inyo na rin yan kung ilan ang gusto nyong ilatag minsan nasa mood ko rin pag mabait ang client, mabait ang tie-up ko, dinadagdagan ko. Pero ang risk nun, usually kasi pag basic na ganito, pang uplight ang talagang included lang dyan, siguro mga 6. Kaya lang minsan pag ginawa mong 12, medyo extended yung backdrop dito. Mamaya naman masanay sila. So depende yan sa usapan. Ako sa mga tie-up kong styling or co-or, sinasabihan ko naman na sa halimbawa sa particular event na ganito, pagka naman walang ibang kasabay at dala ko na yung mga gamit, nilalatag ko na lahat. So that way parang nakakabawi tayo sa sa mga tie-up partners natin. Minsan naman kasi pagka peak season, sabay-sabay ang event, tayo naman ang makikiusap sa kanila na pwede ba na itong sa backdrop natin medyo kukulangin ako ng konti. So give and take, doon papasok yung give and take. Okay? So dito sa particular set namin, ang uplight natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, may bungin na yung isa, 7, 8. So 8 ang mga nilatag na ilaw nila Michael. So dapat walang mga kable dito sa harap, nasa likod lahat yan. Ang power supply ko, hinati ko sa 2. So ito nasa isang size 14 na extension, galing dun. Wala namang ibang gagana dyan. 20 amperes yung breaker nun, so kayang kaya. Tapos yung 8 power LED natin na 1.5 watts nandito. Etong kabila, separate na extension to, size 14, nandoon naman sa kabila. Sinilip ko yung kasi medyo umaangat yung outlet, sinilip ko yung wire, makapal size, parang size 10 siya. Tapos dito na rin galing yung sa boot natin at saka yung sa
ilaw natin sa harap. Okay? So, usually pagka sa ilaw indoor, ginagawa kong 2 per side or 3 per side. Since medyo hapon naman itong event ngayon, isang tusok na lang. Nag-focus ako sa tunog kasi medyo malaki yung venue outdoor, tsaka medyo maliwanag naman. Okay? So walang mga nakalaylay dito sa baba, ganun pa rin. Amber white, dalawa magkabila, RGB sa loob. Medyo pang kulay lang ng konti mamaya pagka nagpa-games yung pinaka-host nila. Sa ilaw naman, kahit 4 lang na ganyan, basta branded at maliwanag, pwede na yan. Dito tayo sa booth. Malinis lagi, walang mga wire dito nakalaylay. Siyempre, kailangan may computer ka. Regardless kung desktop yan o laptop. Kung anong meron ka, pwede mong i-utilize yan. Mixer. At least 4 mic input. Kasi minsan may mga biglaang time na kakailanganin mo ng mga input dyan. Mas maganda laging may spare. Dala ko naman yung 3 kong mixer. Pero pagka ganitong set, mas gusto kong ginagamit itong Soundcraft ko na Signature 10. Nag-aabang ako ng second hand nito na naka for sale. Yung Signature 12 naman. Plus 2 mic input ka pa dito. Okay? 2 mic. Pag kiddie party na ganito, 1 mic lang ang nagagamit. Para sa music ng Magician, music ko, line out, naka-mono lang yan. At saka yung auxiliary sa sub, mono, naka-link lang yan 2. Okay? Yung iba hindi na nagamit ng EQ, pero ako ginagamit ko lagi itong EQ ko pang alis ng feedback. So dito nakababa lang yung 1K ko, 5K, at konti sa 10K. So kahit tutukan mo yung speaker, walang feedback yan. Joson mount, Everest version 1 ang gamit ko. Naka-standby yung Kevlar dyan. Numark DJ2 Go 2. Ito kahit wala ito, okay lang. Pero sa amin kasi mas madali ang palitan ng tugtog pag meron nito. Siyempre kailangan meron kang mga battery, mouse para mabilis ang operation mo sa laptop. At saka yung DMX controller. Kahit hindi ganito kasi medyo may halaga ito nasa 10.5 ito bili ko Kaya kung beginner kayo at basic package, kahit yung very basic lang na ganyan, 3,000 may mabibili kang light controller. Okay? Tapos yun, kahit na basic lang, kailangan presentable pa rin yung mga gamit, yung the way ng pag-setup nyo, malinis. Even yung manpower, kailangan na tinuturuan din natin ng tamang etiquette para hindi tayo mapupunan ng mga bisita, mga guests or nung mga tie-up natin. Okay? Nabanggit ko yung mono kanina. Yung iba, stereo ang ginagamit nila. So, eto, alam ko, nabanggit ko na dati, pero ngayon ko i-emphasize sa mga beginner kung ano ba yung difference ng mono at stereo at kung ano ba yung mas magandang gamitin sa mga ganitong application. Okay? Sa mga malalaking application, sound reinforcement, kadalasan mono ang ginagamit. Mono ang way ng pag-setup. Pag sinabing mono, iisang linya lang lahat yan. Regardless kung ilang speaker yan, naka-isang linya lang. Mono ang output mo dun sa booth mo. So, bakit mono? Para kung ano yung lumalabas dito, siya rin ang lumalabas the rest ng speaker mo. Okay? Pag stereo kasi, may mga tugtog na, may mga music file na stereo. Minsan biglang ang tunog nasa left lang, minsan naman yung vocal biglang nasa right lang. So, paano pagka ang tumutugtog puro music lang? So, sila lang dito may nadidinig. Iisipin ng mga tao dito na wala ng tunog to. Yun ang disadvantage ng stereo sa ganitong application na sound reinforcement. Pero kung sa bahay ka lang, sa mga home theater, cinema,
stereo, may 2.1 tayong tinatawag at yung may 5.1 pa, yung iba 7.1, kung saan meron kang dalawang front of house, may center speaker, tas may dalawang surround speaker sa likod. So kala mo yung tunog umiikot, minsan nawawala dito, nagkakaroon dito. Kung maliit lang ang venue mo at kung yun ay applicable sa particular na application na gagamitin mo siya or isi-set up mo siya. Pero sa ganitong event, kailangan pantay. Kung anong naririnig dito, all throughout dapat pareho ang naririnig. Kaya ako, pag nagsiset up ako, mono lagi. Okay? Sana nakapulutan nyo ng aral itong maiksing vlog ko. May mga nakapila pa akong vlog for edit, hindi ko pa na-edit. So, mamaya i-try kong i-edit na yung iba para mabawasan na. Kasi nasira yung pang-edit ko kaya matagal akong di nakapag-upload na naman. So muli, magkita-kita tayo sa mga susunod na event at salamat sa mga nagre-reach out sa akin. Salamat sa mga patuloy na sumusuporta. Mula dito sa lalawigan ng Zambales, salamat muli sa inyong lahat.